Sagad pala talaga hanggang buto ang ginagawang pangungupal ni Boy AC Garage. Kung sa nakaraan nating video buddy ay nalaman natin ang backstory ng legendary Tornado, malaipo-ipong bulwak issue ng kanyang bentang Mitsubishi Adventure. Boss, talagang tatalsik pag nireview. Isa pang mekaniko na kanyang kinupal. Ano ba yung mga ginagawa mo? Ano ba yung mga ginagawa mong sasakyan? Mekaniko ka ng boss? Yung mo talaga, yung expert mo. Expert ka. Oh, technician ba? May shop ka, boss? May shop? May shop? Saan? Ito ng Binakayan, Kanluran. Ano shop yun? Vulcanizing shop, ano ba? Sama-sama kami, pati calibration. Vulcanizing shop, galon. Ay boy oh boy, sa videong ito ay malalaman natin ang pinakabagong balita tungkol sa taong ito at paanong tila unti-unti nang nababahag ang kanyang buntot sa kanyang mga pinaggagawa. Gusto ko lang pong humingi ng pasensya sa lahat. Pasensya na po, hindi ko rin naman po gustuhan yung nangyari. Unahin nating pag-usapan ang bagong post ni AC kung saan sinabihan niyang umamin daw si tatay sa kanya mismo na hindi daw talaga siya mekaniko. Yon mga bossing ko, bali magandang hapon po sa inyo lahat. Bali isa-isain ko nga po pala sa inyo lahat ng mga available units natin dito sa garahe mga boss. Gusto ko lang din ipaliwanag sa inyo lahat about doon sa nangyari sa adventure mga boss. So ayun, si tatay naman talaga, hindi talaga siya mekaniko, umamin naman siya sa atin. So pero goods naman na yon, yung unit na yon, goods naman talaga yon, wala naman talagang problem. So marami lang minasama yung pagtatalo namin ni tatay, which is nagsasagutan lang naman kami. Siyempre, kailangan yung mga tao talagang magbibigay ng mga opinion. Pero mga boss, yung unit na yon, yung adventure, is okay talaga yon. So napaamin lang din naman natin si tatay na hindi siya mekaniko. So sinasabi niya mekaniko siya ng bus. So magkaiba po kasi yon ha. Tingnan mo ba ni ang pagkapalyado ng utak nitong si AC Garage dahil alam mo ba na mas maselan pa ang pagiging mekaniko ng bus kumpara sa mga kotseng pang private kasi ang general na mekaniko na ang pinaka-focus ay yung mga small passenger cars ay pag ginumpara mo sa mga bus mechanics ay medyo malayo. Mga heavy duty equipment kasi naglalakihang mga makina ang kinakalikot ng mga mekaniko ng bus, tapos hindi lang isa o hanggang 5 ang kanilang tinitiyak na dapat safe sa kanilang ginagawang bus. Ang punto body kung magaling ka na sa pagmemekaniko ng bus ay malaki ang tsansa na kabisado mo na rin ang mas maliliit na sasakyan kasi maliit na nga lang at almost all vehicles kay gas man yan o diesel ay follows the same principle ng ICE o internal combustion engine. Never po akong magsasabi sa inyo na huwag kayo magdala ng mekaniko dito sa garahe. Kasi mga bossing ko, unang-una talagang i-recommend ko talaga sa inyo, syempre hindi biro yung ilalabas nyong pera. Recommend ako sa inyo talaga na magsama kayo ng mekaniko. Ang dami ng sumubok na magdala ng mekaniko sa garahe ng taong ito, pero iisa lang din ang kinahihinatnan na pag magaling yung dinala mong mekaniko at hindi sinto-sinto at nalaman niya ang hidden issue na tinatago ni Boy AC sa mga ibinibenta niyang sasakyan ay bibidyohan, ipapahiya ka nito ng husto at sasabihin wala kang alam sa kotse. Si bossing kasi mekaniko to Idol ko pala to. Nanguto ka pa. Boss, idol nga. Hindi, idol kita boss kasi yung sinabi mong may tama sila yung... Marami na ako na-overhaul ng makina. Ilang years na po yung mekaniko boss? Ano ba yung mga ginagawa mo? Ano ba yung mga ginagawa mong sasakyan? Mekaniko ka ng boss? Yung mo talaga, yung expert mo. Expert ka. Oh, technician ba? Automatically, nire-rescue namin yan at may respeto naman ako kapag may nire-respeto ako. So ngayon, kapag kupal, syempre, magiging kupal din ako. Ganun lang naman tayo sa buhay Sabihan niyan buddy no? Pangkupal na kupal. Ito yung tipo ng taong mahilig mag-share ng quotes na pabor sa masamang ugali niya na siya rin lang ang natutuwa. Narcissistic trait kasi yan buddy na pag inaway ka ay aawayin mo rin ng mas higit pa. Ibig sabihin ginagantihan mo yung tao dahil gusto mo ikaw lagi ang tama at hindi nagpapatalo sa mga away tulad ng madalas niyang ginagawa.
Bossing, wala na ako doon. Basta tayo may kasulatan tayo. Lumabas kami. Sige, bossing, ganito. Binalik agad namin kasi tumirik. Oo nga, bossing, may kasulatan nga tayo as is where is. Received in good condition. Bossing, yun nga hindi pinapaintindi nga ako sa inyo. Bilang syempre, matanda na kayo. Alam niyo na yung tama't mali, boss. Tsaka nung nag-test drive kami, ito kasabay namin. Wala na po yan, labas na. Sabi niya, pag tumirik po ba, pwede po bang ibalik? Sabi niya, hindi pwede balik to the change unit. Sabi mo, sinabi mo kuya, hindi po ako sinungaling. Sa isip ko buddy gusto kong magkantihan itong si Boy AC Garage at si Philippine Looper kasi pareho silang ayaw magpatalo at tingnan natin kung sino ang magwawagi. Pakitaan niyo ako, pag pakitaan mo ako ng pagmamahal, papakitaan din kita ng pagmamahal. Pag pinakitaan mo ako ng mali, papakitaan din kita ng mali. Ganun lang ako kasi tingnan. May respeto naman ako kapag may nire-respeto ako. So ngayon, kapag kupal, syempre, magiging kupal din ako. Ganun lang naman tayo sa buhay Kasi kung iisipin mo ay kung ginawan ka ng masama o masama ang ugali ng isang tao, edi umiwas ka na lang. Hindi yung kailangan mo ba itong gantihan, magkukupalan kayo para sa huli ay ikaw ang panalo. Kupal na nga yung tao tapos sasabayan mo pa, edi biglang dalawang kupal na kayo. Sa sobrang dami nating natulungan, alam niyo yan, at mga nakasubaybay sa atin, never tayo ng loko ng tao at nagiging tapat tayo lagi. Ano itong tinakpan mo AZ ng electrical tape, yung check engine ng binenta mong sasakyan? Pambihirang DIY yan no? Destroy it yourself, ikaw ang sumira. Tapos ipapasalo mo sa iba yung pagpapagawa. At ito pa si nanay na sinabihan mong mga minor issues lang yung meron sa kotse. Tapos na 100,000 na siya sa pagpapagawa ng binenta niyang auto. Nagulat kami, ang dami na palang sira, as in lahat sira. Ang pagpapagawa namin sa isang daan mahigit na. Grabe naman ko Alas kami na problema. yan, pati itong mga wiper, mga pintana, sira yan lahat. Ito? Transmission sira. Ang sabi niya sa amin kasi, ang sira lang mga pintana, yung mga mild issue lang. Tapos nagulat kami, ang dami na palang sira, as in lahat sira. Sira ulo din siya eh. Narasawan nyo! Pero papatransfer nyo sana, kaya lang ibili na kayo. Ayaw ko pag-coordinate sa inyo. And you know me buddy, I give credits where credits is due na totoo naman na transparent itong si Boy AC dito sa social media kasi hindi pa niya dinidelete yung ibang mga palpak niyang video para i-redeem yung kanyang sarili at masalba ang kanyang pangalan. Transparent siya dun buddy pero hindi sa mga benta niyang sasakyan. Tuloy tayo. Ayun mga bossing ko, bali yung video na nagba-viral ngayon, sa akin po nang galing yung video na yun ha. Naku, bida na naman itong si Idol Smaglas nito. Ha? Hindi mo pa alam? Okay. Ito lang namang videong ito ay napabilang sa mga best example ng 1, 2. Hindi mo na nga dapat ginawa, ipinagmamalaki mo pa! Yung video na nagba-viral ngayon, sa akin po nang galing yung video na yun ha. Hindi mo na nga dapat ginawa, ipinagmamalaki mo pa! Dito sa videong ito buddy ay dinig mo sa background yung nanay niya na kinukonsinti pa yung kanyang anak sa kabalastugang ginagawa niya. Pinasama lang ng mga bashers. Siyempre, alam nyo naman, kapag ka didikit, alam nila kung kanino sila kakapit para dumami ang mga followers. Updated na ba ang lahat? A classic example ng kasabihang kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Pinasama ng mga bashers. Mabalik tayo. Dito na dali ng husto si AC dahil kanina kung matatandaan ninyo ay sinabi niya na umamin daw si tatay na hindi naman daw talaga siya mekaniko. So, ayun, si tatay naman talaga, hindi talaga siya mekaniko, umamin naman siya sa atin. So, pero goods naman na yon, yung unit na yon, goods naman talaga yon, wala naman talagang problem. At dahil siguro matanda na nga at kita mo naman na babait talaga si tatay, ang akala siguro ni AC ay hindi na siya papatol kaya malakas ang loob niya na gumawa ng kwento at kasinungalingan. Dahil kung umamin naman pala, ano ito? Alam mo yung yung hindi mekaniko? Okay, dami ka palang nasa ino.
Dahil yung umamin. Ganda ng circulate, ano? Umamin na si tatay, yung hindi mekaniko. Si tatay naman talaga, hindi talaga siya mekaniko, umamin naman siya sa atin. So, pero goods naman na yon, yung unit na yon, goods naman talaga yon, wala naman talagang problem. Ito sila kuya. Papa. Ito yung adventure. Gagawin na. Kuha yan buddy ng mismong anak ni tatay na si Jeric Corpus. Kuha ito sa kanila mismong bahay at talyer na rin kung saan masasabi nating 100% mekaniko nga talaga si tatay. Sa side yan buddy ng lalaking anak ni tatay, pero heto buddy, meron pang anak na babae si tatay na may pangalang Jenny Corpus, na kung sa lalaki ay gumagawa siya ng video upang pasinungalingan ang kasinungalingang ipinapakalat ni AC, ay iba naman ang tirada ng anak ni tatay na babae. Magpapatulfo daw kasi ito sa araw din na Lunes. Ngayong araw buddy, ika niya sa mga comment, hintayin mo AC Garage, ipapatulfo kita dahil sa ginawa mo sa papa ko. Ilalaban ko yan sa Tulfo. Sa Monday, pupunta ako sa Tulfo. Mag-antay siya. May balik sa kanya ang lahat ng ginawa niya sa papa ko. Salamat po sa mga taong nagtitiwala at naniniwala sa papa ko. Salamat po sa inyong lahat. Nako po Boy AZ, buong angkan na ng Corpus ang kalaban mo at ang laban na ito ay hindi lang para sa kanila kundi pati rin sa mga naging biktima at magiging biktima pa ng kupal na ito. Baka kasi maisipan na lang gumawa ng GC tapos sabay-sabay na kumalap ng mga ebensya ng kanyang panloloko sa tao tapos pupunta lahat sila kay Idol Rafi. Knowing pa naman itong si Senator Tulfo Buddy, pag mga viral na kwentong tulad nito ay mabilis pa sa alas 4 ang kanyang mga galaw. At ayun, little did we know nang dahil sa takot nang mabalitaan niya na ipapatulfo siya ng kanyang anak ay biglang naging maamong tupa itong si AC. Bigla kasi siyang nag-public apology, and I'll let you decide kung pasado ba ang kanyang mga sinabi. Gusto ko lang pong humingi ng pasensya sa lahat, lalo doon sa naging asal ko kay tatay. Pasensya na po, hindi ko rin naman po kagustuhan yung nangyari. So binidyoan at pinost ko lang po din yun para for safety lang din namin syempre mga boss. Pagdating kasi dito ano ba yun, parang medyo na ano pa, di ba nyor, nagagalit. Pero yun mga boss, humingi po ako ng pasensya. Sorry po sa lahat ng na yung pinakita ko asal mga boss, di ko rin po talaga kagustuhan yung nangyari ngayon. Pero para sa netizen na si Froilan David ay buo na ang kanyang loob. Ika niya, ikaw lang yung nagkaroon ng kasalanan na ang hirap patawarin. What do you think? Medyo cliffhanger ang kwento natin ngayon buddy dahil hindi natin alam kung pupunta ba talaga yung anak ni tatay dito kay Idol Rafi at kung kailan ito i-ere. And that being said, ay only time will tell. At ayun, maraming salamat sa walang sawang suporta, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.